Jonas, hindi pala binigay ang laban. 2-2 ngayong taon, hindi pa sigurado. At batas, sinabing ibang level na ang flip top. So tara. Isabuhay 2021 semifinals. Dito nga nagtapat si Jonas at Lipcram sa pangalawang pagkakataon at nakuha ni Lipcram ang panalo. Pero ayon nga sa mga fans at kahit sa harian tugma, tingin nila bigay kay Lipcram ang laban na yun. Ni Jonas, yung material niya dito talaga parang pang exhibition lang eh. Yung level parang pang promo, patawa, entertainment. Yung majority entertainment. Hindi ako nakakita dito ng parang intention or effort niya para tapatan yung mga bara ni Lipcram. Talagang, syempre magtropa sila. Dahil yung round 1 at 2 ni Jonas, ay kitang hindi talaga siya pumunta doon para kunin ang panalo, bagkos para sa entertainment lang. Pero ayon nga mismo kay Jonas, hindi niya binigay ang laban na yun. Ginawa niya na lang daw umano kung ano yung tingin niyang makakapagpasaya sa mga tao at sa kanya. Dahil tingin niya kahit tumodo siya, hindi niya kayang init ng panahon na yun ni Lipcram. Gusto ko lang sabihin sa inyo na marami kasi nagsasabi na parang binigay ko raw tong battle na to. Na parang kita naman na binigay ni Jonas yung laban. Hindi siya binigay eh. Hindi siya binigay. Kumbaga nasa akin kasi kahit pakiramdam ko kasi kahit itodo ko yung performance ko rito ay hindi rin ako lulusot dahil yung sulat ni Lipcram. Alam ko kasi bago kami maglaban ni Lipcram, alam ko na kung gaano nakalupit si Lip eh. Kumbaga yung technical na gagawin sa akin ni Lip dito, hindi pupunto sa judges yun eh. Yung gagawin ko, hindi siya pupunto. Kunyari, magjo-jokes ako, titira-tirahin ko si Lip. Nakakatawa, pero mas mabigat kasi yung baon lagi ni Lip, lalo na't isa buhay. Alam mo yung parang alam ko nang ganun yung mangyayari, kaya ang naisip ko talaga ay gawin na lang yung makakapagpasaya sa tao at syempre, makapagpasaya sa akin. Kumbaga hindi ko na hinahabol dito yung manalo eh. Kasi parang nasa isip ko noon na parang magte-technical ako or sasabayan ko si Lip sa pagiging sa mga malakasang sulat hindi na ako yun. Kumbaga hindi ko na yun gusto. Kumbaga hindi ko na trip yung gagawin ko para lang manalo. Ngayon ang naisip ko na parang puta, gagawin ko na lang masaya tong battle na to na matalo man ako, alam ko nang matatalo ako, pero puta nagawa ko yung dapat kong gawin. Kaya yung mga nagsasabi na binigay ko to, hindi para kay Lipcram talaga yung panalo na to at bago pa kami maglaban, nakaset na sa utak ko na hindi ako mananalo at yun, ginawa ko na lang yung dapat kong gawin. Kung pinag-usapan nila or inisip talaga ni Jonas dito na mag-giveaway siya at dahil nakita niya na on fire si Lipcram. Yun mismo, yun nga. Nakita kong napanood ko ng mga laban ni Undo na talagang puta mahirap talunin to. Kumbaga, gagawin ko na lang yung gusto kong gawin. Yun nga yung naisip ko. Sa kabilang balita naman, isa nga sa inaabangan ng mga batter of fans ang 2x2 lineup dahil ibang entertainment din na nabibigay nito sa mga fans. Bago nga matapos ang taong 2024, sinabi niya na pinaplano niya na ang 2x2 2025. Pero para na nga lang daw ito sa mga bago. Sa break it down nga ni Looney, dito nag-guest niya si Enigma. At dito nga sinabi ni Enigma na hindi pa buo ang plano ng 2x2 ngayong taon dahil sa iba't ibang dahilan. May 2x2 tournament din ba? Sa totoo lang, kagabi, yun nga, pinag-aaralan ko yung possibilities, sino yung options, sino yung mga pares na babagay. Medyo nabibitin pa ako, pero baka kung sa mga susunod na araw, kung may maiisip pa akong ilang pares na babagay at kung sila kung pares talaga sila, di ba? Pwede ko pang pag-isipan, pero yung initially talaga yung plano is sana every year may ganun ulit, tas maganda rin siyang jump off point para sa mga bagong MCs din na pwede magpakilala agad dahil sa, di ba, iba yung mahay ka ng 2x2, iba yung nagagawa ng chemistry, iba yung napapakita ng bawat isa na pinagsama, posibleng mas madaling tumatak sa audience. So dapat parang dapat ganun dapat yung 2x2 na jump off point nga para sa mga ibang MCs na yung kumbaga hindi nila maintay or hindi ko maintay na mabigyan sila lagi ng one-on-one Solo. battle slots, 'di ba? So yung parang sa sinusubukan natin buuin lagi na lineup per event,
parang nangyayari doon is yung bottom 2, yung nagiging slot talaga ng para sa undercard. 2x2, baka mangyari this year. Tingnan natin. Hindi pa naman sinasara yun, no? Hindi pa. So yun, abangan ninyo. At sa uling balita, malaki na nga ang in-improve ng battle rap ngayon o kahit ang hip-hop community dahil nung wala pang flip-top, minamalit ito ng marami. Pero ngayon dahil meron ng flip-top, dinadayon na tayo ng mga sikat na mga foreign MCs. Ilan nga dyan ay Sharon at Disaster dahil alam nilang magbe-benefit sila dito ng views. Pero sa mga hindi pa gaanong pamilyar sa flip-top, minamaliit pa din ito. Pero ayon nga kay Batas, dapat daw baguhin na natin ang panahon na ganito dahil ibang level na daw ang flip-top. Din talaga yung, alam ko, nasabi ko na sa isang video yon, number 1 in the world tayo. 2011 nagpuntahan sila Dirt Bagdan. 2013 nagpuntahan sila Sharon. Tapos pumunta rin sila Disaster. Tayo talaga yun. Kasi syempre, kunwari ako, kaya ko lang sinasabi dahil minsan may kumakausap sa akin na parang, yo, ba't di ka mag-King of the Dot? Dahil, kumbaga parang, yun na yung dapat mong puntahan kasi, mo yan, parang wala ka na sa flip, wala ka sa flip. Pero, sa totoo, hindi naman level up yun eh. Kasi sila mismo yung pumupunta sa atin dahil tayo yung mas malaki. Parang medyo colonial mentality kasi na sasaba ka sa ibang liga to represent flip top para mas lumawak. Hindi. Tayo yung pinakamalawak. Sila yung pumupunta sa atin para sila lumawak. 'Di ba? So, Marami nga doon nagsasabi sa kanya na bumattle siya sa KOTD o King of the Dot dahil nasa Canada na siya. Ito daw ang lugar para sa kanya kung gusto niya pang bumattle. Pero ayon kay Batas, galing siya sa flip-top kaya ayaw niyang mag-adjust kung babattle man siya sa ibang liga. yeah, hindi, actually proud ako sa flip top sa nagawa natin, 'di ba? Kapag may mga nakausap ako na mahilig sa rap, gano'n, sinasabi ko talaga sa kanila yun. Tayo ang pinakamalaki sa buong mundo. Yun. Minsan din, may mga nakausap ako na taga dito na yun nga, sinasabi nila ba't hindi ako maki-eksena ba? Di ba? Parang, wala, hindi naman sa magmamayabang ako, pero syempre, mag-a-adjust ako para maki-eksena sa kanila. Pero galing ako flip top, yo. Di ba? Hindi ako mag-adjust.